pera ng taong bayan ang nasa laman ng mali-malitang pera na yan. Di ba? Kung umamin po, mga Lodi, meron talaga. Pero bakit walang aksyon? Bagkos, mga idol, ang nung ginawa nila? Parang ang whistleblower pa ang kakasuhan dito dahil sabi po ni Ombudsman Rimulya, yung 6 daw po sa 18 na nagsasabing ex-Marines may kinakaharap na po kasong murder. Basta fair kami. We're here to be fair. Asan yung pagiging patas doon, Rimulya? Magpakasaya po muna kayo dyan kung ano man pong nararanasan yung ginhawa habang lubog po sa baha at naghihirap ang ating mga kababayang Pilipino dahil yung pera sana na para sa amin, yung tax namin, napunta lang po sa bulsa ng mga politiko. Pero alam ko may hangganan po ang lahat ng iyan. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Sinabi po ni Ombudsman Rimulya, basta fair kami. We're here to be fair. Talaga ba? Parang hindi naman. Kasi mga Lodi, kung babalikan po natin, ang pinakaunang naglaglag po dito sa mga mali-malitang pinadideliver daw po ni Congressman Saldico sa mga bahay-bahay daw po ng bigating mga politiko, bakit hindi po kayo naging patas nung panahon na yon? At pinagdiinan pa po dito ni Saldico na totoo po yung sinabi ni Orly Gutesa na nag-deliver daw po siya sa Forbes Park. Totoo din po daw yung sinabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang noong siya ay nasa Senado. Pero bakit wala po kayong ginawang investigasyon? Bagkos, ginawa nyo pang masama yung tao na naglahad na po ng mga anomalya dyan po sa gobyerno nitong Marcos administration. O ano na? Paano naging patas yun? At eto pa mga Lodi, meron pong 18 Marines na nagpatunay na meron nga po talagang mali-malitang pera na dinideliver. Pero bakit wala po kayong ginagawa? Eto pa nga, dawit si Senator Soto dito mga idol, kaya pala pabida bilang Senate President eh. Ayaw pa imbestigahan ito si Marcos Jr. at saka si Romualdez at gusto po ng impeachment kay VP Sara Duterte kasi di umano kasama po si Senator Tito Soto ng mali-malitang pera. Sabi pa niya dito, walang maleta. Soto, pinasinungalingan ang issue. At eto mga Lodi, may tugon ang ex-Marines o 18 Marines sa kanya. Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O 7 yung sa kanya. Wala daw pong dineliver. Paano po natin makakounter yung anong yun? Grabe no, 5 o 7 maleta dineliver sa'yo, Senator Soto. Sabi po nung ex-Marines totoo ba to? Ilang milyon yun? And he jokingly said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Kasama pa nga si boss noon, ma'am, yung pagdala na namin doon ng buwan. Tsaka buong team ng team ni boss. team boss, nakita na pumunta kami doon sa... Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? Nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. Ma'am, may mga tao sa doon, siyempre. Pero nandun po siya. Yung iniwan na namin doon, ma'am. Sa building niya po ito sa Baklaran Baclaran. po. Siyempre, hindi po siya ang magre-receive niyan. Para namang syunga, di ba? May mga tao ka, ikaw ang magre-receive ng mali-malitang pera. Anak na tinapay, di nagkaroon ng fingerprint mo yun. Mautak din to kung sakali mang totoo. Siyempre, hindi siya ang tatanggap niyan. Pero dito sa detalye, isinuwalat itong kabilang sa 18 Marines na tinuturo po na kasama po si Senator Soto doon po sa nabiyayaan ng mali-malitang pera. Bakit wala po kayong ginagawang aksyon kung gusto nyo po maging patas dito po, Ombudsman Rimulya? Lahat po sana ng dinawit nila, pinaimbestigahan nyo. Pero wala Hindi naman kayo kumikilos. Kumikilos lang kayo kapag yung mga whistleblower ang merong mga kaso. Mamaya, tatalakayin natin yan kasi parang gusto nilang baliktarin itong mga nagsiwalat ng mali-malitang pera na diniliver sa mga bahay-bahay. Itong mga politiko, kasama po di umano ang bahay pa po dyan ni Marcos Jr. sa Ilocos. So eto, kahit meron na pong umamin, kung totoo man po ito, kung hindi man to AI, si Congressman Mika Gonzales, bakit wala pa rin kayong ginagawang aksyon? Dahil sabi po ninyo, wala daw po mali-malitang pera. Ayan po sabi ni Tito Soto. Pero dito mga Lodi, sa nakita po natin video, galing daw po ito kay Congressman Mika Gonzales na umamin po sa maleta. Bakit hindi pa rin kayo umaaksyon? Pakinggan po natin mga Lodi sana po hindi to totoo. About sa maleta issue, no? Sige, sasagutin ko yan.
para matapos na. Pero, Binigay naman yun hindi naman natin hiningi yun. Hindi lang po tayo yung tumanggap ng maleta, no? So, wag po sanang sa akin lang ibaling yung atensyon. oh, totoo ba to? Hindi ba't porket binigay, wala na kayong pananagutan dyan? Pera ng taong bayan ang nasa laman ng mali-malitang pera na yan. Di ba? Kung umamin po, mga Lodi, meron talaga. Pero bakit walang aksyon? Bagkos, mga idol, ang nung ginawa nila? Parang ang whistleblower pa ang kakasuhan dito dahil sabi po ni Ombudsman Remulla, yung 6 daw po sa 18 na nagsasabing ex-Marines may kinakaharap na po kasong murder. Wow! Mas nakitaan nyo pa po ng butas ito pong ex-Marines na nag-whistleblower at mukha pang sila pa yung mababaliktad at sila pa yung makakasuhan? Talaga lang? Oh, come on, Remulla. Akala ko ba magiging patas ka sa pag-iimbestiga dyan sa posisyon mo? Ito kasi ang hirap, mga Lodi, no? Hindi naman po talaga siya qualified bilang maging ombudsman. Kasi po, hindi po dapat isang politiko ang umuupo dyan sa posisyon niyan. Pero napolitika po eh. Kauna-unahang ombudsman na merong bahid ng politika at pati pamilya nasa politika. Diba? Grabe yung pagmamaniobra ni Marcos Jr. dito sa pagpapaupo niya kay Ombudsman Remulla. Kaya ito po yung resulta. Wala pong mangyayaring investigasyon kahit ilang whistleblower pa po ang lumabas ukol po dito sa mali-malitang pera na idiniliver di umano sa mga bahay-bahay ng mga politiko. At pinalalabas pa po yata dito na itong 18 Marines o Marintes na tawag nila magbabalak na daw po umatras kaya di sumipot sa presscon. Paano ka naman gaganahan magsalita kung ganito po yung hustisya sa ating bansa? Imbis na sila po yung ating panigan, sila po yung ating paniwalaan, binabaliktad pa po. Meron daw pong kasong murder yung 6 dito. Hindi ba pwedeng unahin po muna tong mali-malita pera bago yung murder case nila? Kung meron man? Yan din po yung nangyari kay Early Gutesa, mga idol eh. Kaya po nagkakandaleche-leche. Piruin mo ikaw pa nagsiwalat. Inilagay mo sa alanganin ng iyong pamilya. Pero para ang dating, ikaw pa yung nabaliktad. Na pinatunayan naman po ito ni Zaldico na meron nga daw po talagang mali-malitang pera. Asan yung pagiging patas doon, Remulla? O, ito pa yung sabi ni Remulla. O, pakinggan nyo mabuti. Baka sabihin nyo nagjo-joke lang tayo na maging patas eh. Ha? Basta fair kami. We're here to be fair. Oh, we're here to be fair. Pero mga Lodi, maniniwala pa ba kayo dito na magiging patas to? Na isa po itong sinungaling dahil sabi niya dati, nung mga nakarang interview sa kanya, hindi daw po sila nag-uusap ni Trillanes at hindi daw po siya maikipag-cooperate sa ICC. Pero eto mga Lodi, inamin po niya eh. Pakinggan nyo ha. Di ba? Kaya nga, kung ako hindi fair, aaminin ko ba yung ICC? Hindi. Yung sabi ko, totoo yun. Pero walang 18 tao ron sa labas ng bahay ko. O, di ba? Ang gunggong, di ba, mga idol? Una, sinabi po nila na hindi po sila naikipag-cooperate sa ICC. Tapos hindi daw po sila nag-uusap ni Trillanes. Tapos ngayon sinabi niya, aaminin ko ba na about dun sa ICC? Kung hindi ako magiging patas? Hindi, matapang lang po yung loob ninyo, Ombudsman Remulla, kasi nasa posisyon kayo at yung administrasyon panig po sa inyong mga kalokohan. Pero kapag nagbaliktad po ang kaldero at daw po si BP Sara Duterte sa 2028 bilang Pangulo ng ating bansa, ewan ko na lang kung yung mga pag-aasta nyo dyan, magagawa nyo pa rin po. Lalong-lalo na dito sa mga ginawa nyo sa mga nagsiwalat sa pera na ukaban ng ating bayan at ginawa nyo pang mas makasalanan kaysa po dun sa mga politikong nakatanggap ng mga perang ito. Tama po ba ako? Sige po, magpakasaya po muna kayo dyan kung ano man pong nararanasan yung ginhawa habang lubog po sa baha at naghihirap ang ating mga kababayang Pilipino dahil yung pera sana na para sa amin, yung tax namin, napunta lang po sa bulsa ng mga politiko. Pero alam ko may hangganan po ang lahat ng iyan. Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Pakatatag po sana ang mga whistleblower natin, huwag po natin sukuan. Duterte pa rin.